Yun. Thank you, thank you. Okay, next na tayo. Ad set. So, okay na tayo sa campaign, ad set. Okay, dito tayo sa ad set. So, engagement ang ginawa natin na objective. So, sa engagement, meron tayong different types of conversions. Messaging apps dito, makukuha natin directly yung inquiries through Messenger. Dito tatargetin natin yung mga tao na mahilig mag-send ng messages or mag-click ng button ng send message doon sa ads natin. On your ad naman, dito naman sa on your ad, meron tayong different engagement type, video views, post engagement, event responses, and reminder set. Sa event responses, dito yung, di ba sa Facebook, pwede tayo gumawa ng events na gusto natin. Halimbawa, meron kang events na live selling or meron kang events na webinar. Pwede kang mag-run ng ads noon para recall mo or i-ads mo yung event mo. And then magre-respond sila kung gusto nilang mag-join doon sa event na yon. And reminder set, dito sa reminder set, hindi ko pa nagagamit to, pero sa reminder set naman, same as event responses lang. Sa reminder set naman, if meron kang ginamit na event and meron kang reminder doon na gantong araw mangyayari yung event mo, so pwede mo rin siyang i-ads. Okay, video views. Kunwari, ano ka naman, content creator ka and gusto mong mas mapalakas yung views mo sa specific na video mo, video views, maximize through plays or maximize to second continue video views. Pero ang ginagamit dito madalas is maximum through plays views kasi ito yung mga tatargetin na mga tao na mahilig manood ng at least 15 seconds sa mga video. And dito naman sa 2-second video, more on tina-target natin dito yung may mga hook, yung first 2 seconds na hook. So, that's on your ad conversion. Sa calls, dito naman, pwedeng calls. Okay, kailangan meron telephone and or may contact numbers nakalagay. Website, ayan, pixels, sa susunod i-ano natin 'yan, i-discuss natin yung pixels. Dito naman sa website, landing page views ba ang gusto ninyo sa website ninyo or link clicks ba, reach, impressions? And then dito naman sa app, dapat hindi pwede dito sa app dahil dapat dito ay app promotions. And dito naman sa Facebook page, dito ita-targetin naman ni Facebook yung mga nag-e-engage na doon sa existing na Facebook page ninyo. Okay. Example tayo ng messaging campaign. So messaging apps, ayan, dito kiklik lang natin yung Facebook page na gusto nating i-run. So ito yung mga Facebook page ko. Ayan. So i-click ko lang 'yan. Kuwari dito kay One Moto Japan, diyan ko siya i-run ng ads. Pwede niyo i-connect sa Instagram or si WhatsApp. Pero pagka messaging campaign, depende sa client nyo or sa gusto nyo kung saan sila magme-message. Pwede nyo makuha yung message sa WhatsApp directly or pagka naka-unclick naman yan or hindi naka-connect, direct siya sa Messenger mismo, Facebook Messenger. So, performance goals, maximize number of conversions lagi ang ginagamit natin. Pero kung gusto niyo naman is link clicks, kung mga tatargetin niyo is may hilig mag-click doon sa link na meron kayo sa ads ninyo, pwede rin itong maximum number of link clicks. Pero ang messaging campaign, ito ang laging ginagamit for maximize number of conversions. Yan. Ito, hindi natin ma-edit to dahil impressions tayo lagi kinakaltasan or ito yung dito tayo china-charge ni Facebook sa impressions lagi. So here, start date, schedule. If mayroon kang lifetime budget, which is dito, naka-lifetime budget ka, halimbawa, lifetime budget, 28,000. Dito mo siya i-edit kung hanggang kailan mo siya gusto i-run. Ayan, lalabas na siya. End date, start date.
and then yung time. Ayan. Ngayon, pagka switch back ko siya into daily, it depends kung kailan, ayan, pwede rin mo siyang lagyan ng manual kung kailan siya mag-e-end. Kunwari, gusto mo mag-end na sa 15, yun. Daily siya mag-expend ng 1,000 o kung magkano man all throughout that 3 days or set on a date. Pero pagka naka-daily kasi ako, ginagamit ko lang is start date lang and then tuloy-tuloy lang hangga't may budget. Yan. By the way po, nag-chat si Rob Social sa GC. Okay, Hindi wait, po check daw natin. siya makapasok. Ayan, nandito na ba? Nandito na ba? Lahat ba nakapasok na? Natin. Natin if nakapasok na yung iba. Okay, wala na ata. Okay. Good. Okay. Dito na siya. Okay. Share screen ulit ako. Yes, recorded. Okay. Share screen ako ulit. Yan. So, yon schedule. Dito natin makikita. Daily, pag daily ang nilalagay ko, hindi na ako naglalagay ng end date. Pero pag lifetime budget, magsiset tayo ng end date. Okay. Next, here are the audience controls. Dito, locations. Dito natin makikita si location. Pwede natin i-edit yan. Dito, click lang natin si drop down. Yan. Pwede tayong mag-exclude ng area or gusto lang natin na only include cities, exclude cities. Yan. Or pwede tayong mag-manually drop ng pin. Yan. Halimbawa, Quezon City. Drop lang natin yung pin. And then, may edit na natin yung radius niya. Ito siya. Dito sa drop down na to, kung ilang miles lang yung gusto natin. 1 miles. Ganyan lang kaliit. Okay. Or 2 miles, 3 miles, 5 miles, 10 miles. So, yan. Pag gusto nyong manual nyo magagamit or ma-include yung location, ganyan nyo siya gagawin. Or if pwede rin tayo mag-search ng locations. Halimbawa, Parañaque. Ayan, Metro Manila. Yan. Click natin yan. So, paano natin siya may edit kung gusto lang natin ng Parañaque? Yan, current city only. Ayan. Ibig sabihin, sa city lang siya ng Parañaque matatarget. Okay. So, multiple targets pwede. Quezon City or gusto nyo maglagay din sa Cebu. Target din natin si Cebu. Ayan. Or kung gusto nyo Cebu City lang. Cebu City. Ayan. Okay. Cebu City lang. Current city only. Yan lang siya kadali. Mag-edit sa locations. Okay. Pwede ba ibang country? Yes, pwede. Ibang country. Halimbawa, dito tayo sa mga best friend natin. China. Shanghai. Okay. Targetin natin. Iyon. Pwede na. Diba? Lalabas siya, different country. Or kung gusto nyo mas malaki or mas maliit. Yan. Or kung gusto nyo mag-target din ng Canada, pwede. Yan. But expect nyo na if malalaki ang target locations ninyo, dapat malalaki din ang budget natin. Kasi kung halimbawa 500 pesos or 100 pesos lang ang budget natin, tapos ganito karaming location,
ang tatargetin natin, hindi natin ma-expect yung result na gusto natin. Ibe-base din natin siya sa budget natin. Okay? For example, 500 pesos is perfect for testing nationwide sa Philippines. Yan ang lagi kong recommended. 500 Okay. pesos. Okay? Yeah. Okay? Next, Advantage Plus Audience. Etong Advantage Plus Audience, guys, lately lang 'to lumabas. Update ito. Pagka naka-on 'yan, that state na binibigyan niyo ng authorization si Facebook na siya na bahala mag-target ng different audiences based doon sa ira-run niyo na ads. Pero pagka nag-switch kayo, use original audience, makokontrol nyo siya. Yan, lalabas si age. Dito nyo may edit si age. 18 to 65, 19 to 65, or kung gusto nyo hanggang 50 lang. 19 to 50, 20 to 59, dyan. Dito nyo siya ma-edit. Pag naka-advantage plus audience kayo, hindi nyo siya ma-edit. Ibig sabihin, binibigyan nyo ng freedom si Facebook na mag-decide kung kanino niya ipapakita ang ads ninyo. Pag naka-use original audience, pwede nyo siyang ma-edit. So, hindi ko siya madalas ginagamit yung Advantage Plus audience. Gender, men, women, or all. Pwede. Languages, pwede nyo rin mag-search ng iba't ibang language. French, or kung ano pa. And then, dito, ang interest natin. Interest or detailed targeting. Dito natin ini-input yung mga interest na ginagawa natin. Halimbawa, cellphone. Tatargetin natin si may hilig mag-search ng cellphone. Yan, or mobile phones. Yan. iPhones, pwede mga brands. iPhone. Then, pag clinic si suggestions, lalabas na yung different suggestions doon sa targeting na gusto mo. Smartphones, mobile device, iPhone, iOS, App Store, yan. Pero I recommend guys na i-limit lang natin sa 3. Kasi ganito ang explanation ko diyan. Pag mas maraming interest guys, mas lalong malilito si Facebook kung kanino niya ipapakita ang ads ninyo. Halimbawa, ganito. Mobile device, mobile phones, lagyan pa natin ng isa. Android. Or, yan, 3. Or mas marami pa. Wait, dagdagan pa natin. iOS. Yan, lagyan natin. So, ganito yan guys. Si Facebook, kahanap sa may mga operating system na Android. Habang may operating system na Android, mahanap ng interested sa ng mga iOS. Halimbawa ako, interested ako sa Android. Tapos nagpapakita rin ako ng interested ako sa iOS na meron akong mobile device na mahilig naman ako mag-search sa iPhone. So, malilito si Facebook kung kani-kanino niya na ipapakita ang ads natin. Ang perfect example dito, halimbawa, online shopping. Online shopping, retail, and engaged shoppers. So, ganito yan. Si Facebook kahanap ng mga tao na mahilig mag-engage sa Facebook shopping. Yung mga nag-check out sa Facebook, na nagse-search ng mga gamit or nagsa-shopping online, nagwi-window shopping online, na nagwi-window shopping din about retail shops or different brands. So, interconnected siya lahat. Pero pag ginawa niyong ganito, choose hats, snapback, for example, clothes,
Yan, sabihin natin brand. Okay. Ganito mangyayari dyan. Si Facebook hahanap ng mahilig sa Gucci, na mahilig sa snapback, na mahilig din sa shoes. So, mahihirapan si Facebook. We always go for broad. Anong ibig sabihin ng broad? Ibig sabihin ng broad, isang interest lang pero malawak ang scope niya. Okay? Pagka masyadong specific, malilito si Facebook. Okay? Yan. So, I recommend 3 interests lang lagi. Okay? For testing yan, of course. Pwede naman kayo mag-test kung gaano karami, kung gusto nyo, pero I definitely sure na malilimit lang yung results na makukuha ninyo. Mas maganda broad. Okay? Throughout this session, ituturo ko din sa inyo yung targeting method na ginagawa ko. Okay? Explain muna natin si campaign, AdSense, and ads. So, yun. Dito natin makikita. Done na tayo dito. Languages. Advantage placements. So, sa advantage placements naman, hinahayaan nyo ulit si Facebook na mag-decide kung saan niyang platforms ipapakita. Instagram, Facebook, or in-stream, sa marketplace. Yan. Placements. Yun po ang tinatawag natin placements. Pag in-edit natin siya, click natin si manual placements. Magkakaroon tayo ng chance na ma-edit kung saan gusto lang natin ipakita. For example, ito yung example natin. Sa feeds, Facebook feed, profile feed, Instagram feed, Instagram profile feed, marketplace, Facebook video feeds, Instagram Explore, Explore Home, Inbox, ayan, Stories, Instagram, InStream, Search Results, okay, Apps. So, ang ginagamit lang natin ko, personally, lagi, it depends sa inyo kung videos ang gamit ninyo na creatives or static. Pag videos, of course, ilalagay natin sa video feeds yan. Ilalagay natin sa Reels. Kung wala kayong Instagram, i-uncheck nyo ang Instagram, Facebook lang. Pag video, in-stream, automatic yan. Dapat naka-on para malalabas siya sa Reels. Lalabas siya sa in-stream, sa streaming platforms. Sa results, pwede din. Pero sa apps and sites, hindi ko na in-include to. Take note guys, pagka mas maraming naka-check dito, mas maraming mako-consume sa budget natin. Okay? So, dito nililimit ko, hindi ko na isinasama si audience network. If static lang yung gamit ko and wala namang Instagram yung page ko, ina-uncheck ko si Instagram feed, profile feed, explore home, and messenger inbox. Pero pagka static lang ang gamit ko, pwede siya messenger inbox kasi lalabas siya dyan. Yung sa messenger natin, di ba minsan may makikita tayo dyan? Yan. Ganyan. Ito siya. Pero pag video, hindi yan lalabas. Okay? Stories, in-stream. Pag video, in-stream, automatic search result. Pag sinerch, lalabas agad on top. Yan. Yan yun. So, yan ang mga placements natin, guys. Okay? Ilang placements po yung i-recommend nyo? Like, for example, video. Okay. Pag video, ang placements na ginagawa ko dyan, of course, pag may Instagram, pero hindi ko lagi siyang sinasama itong audience network. Ang audience network kasi yan, mga apps and sites na yan. Pero pag video, of course, Facebook feed, profile feed. Pag may Instagram, check lahat yan. Marketplace, Instagram Explore, no. Explore Home, hindi. Messenger Inbox, hindi, kasi hindi naman siya mag-appear dito. Pag stories, yan. Pasok lahat yan. Check natin lahat yan.
In-stream, check lahat yan para pumasok siya doon sa in-stream. And then search results, of course, pag gusto nating nagse-search nung about sa product na binebenta o service, on top lagi lalabas. And then, yun lang. Pero kadalasan ang alam ko video, alam ko na may Instagram, alam ko na may Facebook, ginagamit ko na si Advantage Plus. Kasi si video pasok naman lahat 'yan sa Advantage Plus. Pero pagka static lang o graphic ano lang, designs lang, nilimit ko lang siya. So, it depends pa rin sa inyo guys. Pagka naka-connect yung Instagram ninyo, gusto niyo ipakita yung ads niyo sa Instagram or ipakita sa Facebook, yan. Yan siya. Okay? Sige po. Yan. Clear? May question before tayo mag-jump sa ad? Anyone? Then my end. Okay. Please type 1 if next na tayo. Okay. Okay. New ad. Dito tayo sa ad level. Okay guys. Sa ad level, dito natin ma-check or ma-edit yung copywriting, call to action, headline, text. Ayan, dito lahat. Or yung mga message template natin. Pagka messaging ang gamit ninyo. Okay? Here, lagay lang na tayo ng name. Okay, batch 1. Okay. And then here sa ad setup, sa Facebook page, of course, dito, ko-connect yung Facebook page dyan, pero na-connect na natin dito kanina sa ad set level, ayan. So, automatic na siya sa ad. Okay, yan na siya. Sa ad setup, meron tayong choices if single image or video or carousel. Yung carousel, guys, yung na-swipe, different, multiple images. So, yun. Ayan. Pwede din, meron tayong 2 options. Ganito guys meron tayong tinatawag na dark ads. And meron tayong dark ads. Ang dark ad guys, ito yung mga ads na hindi siya makikita sa Facebook page natin. Halimbawa, nag-run ka ng Facebook ad. Ang niran mo na ads is yung pinost mo. So makikita mo sa Facebook page mo mismo yung pinapatakbo mong ads. Unlike pag dark ads, hindi mo siya makikita sa feed mo, sa feed ng page mo. Sa ads lang talaga siya umiikot. Nagsi-circulate lang siya through Facebook ads lang talaga. Okay? Dito, pwede tayong gumawa ito yung dark ads na tinatawag, create ad, or pwede tayong mag-click ng use existing post. Halimbawa, ayan, dito, may mimili lang tayo ng existing post na gusto nating i-run as an ad. Yan, kiklik natin yan, continue. Ayan na siya. Hindi mo na kailangan gumawa ng panibagong ads. Kung ano yung pinost mo sa Facebook page mo, ayun na yung magra-run ng ad. Yan. 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 If gusto mo naman mag-run ng dark ads, gagawa ka ng panibago. Mag-upload ka ng media, panibagong graphic design, halimbawa ito. Next lang natin lahat yan. Basta make sure guys na yung mga sizes ng ads natin is correct. So dito sa feed size is 1:1. Dito na 9:16. Sa reels and stories, dito sa search results, dapat ito yung mga recommended. So before kayo mag-run ng ads or maggawa ng creatives, dapat laging meron kayo ng different sizes. Kasi pangit tignan pag putol. Ayan. Saka makaka-apekto yan sa ads natin. It's either
magkaroon tayo ng mataas na CPM dahil dito sa mga hindi akma na sizes. Pero pagka sinitch mo ng original yan, so putol pa rin siya. And hindi siya lalabas sa ibang placements. Dapat naka-recommend. Yan. So yan, ito putol to. So next natin, for example lang. And then optimizations, pwede nyo i-off or i-on. Dahil sinasuggest yan ni Facebook. Pero depende yan sa inyo kung gusto nyo i-on or i-off. Ayan. Okay? So yan. Yan. Halimbawa, gusto nyo palitan yung sa story size. Yung sa story, ibang image. Pwede naman. Click nyo lang tong edit file na to. Edit group. Pwede kayong mag-change. Pwede kayong mag-upload ng panibago. Yan. Pwede nyo siyang i-upload. Halimbawa ito. Ayan. Ayan siya. Story size siya. So, magsasuggest si Facebook na sundan nyo yung sizes na yon. So, ayan. Cancel. Kasi pag tinignan natin yan, dito kung gusto nyo makita yung mga different destination, advanced preview. Ito yung kiklik nyo lang to. Advanced preview. Ayan. Ito yung feed. Ayan yung mga feed. Instagram feed. Para makita nyo kung anong itsura. O ayan, no, putol. Di maganda, diba? Tignan. Pag lumabas sa feed. Ayan siya. Instagram Explorer. Ayan. Stories. Ayan siya. In-stream. Ayan. Putol, diba? Ayan. Diyan siya niya makikita. So, pag nakapag-upload na kayo, dito tayo sa primary text. Ayan. Dito nyo naman ilalagay yung mga caption. Copywriting. Ayan. Caption. Ayan. Diyan nyo ilalagay yung caption. So, lalabas na siya dito. Ayan. And then, the headline. Ang headline, ito siya, guys. Messenger, chat in Messenger. Pwede nyo siyang ilagay. Pwede nyo lagyan na nandito ang link. For example. Ayan, lalabas siya. Headline. Or, pwede nyo ilagay 50% off. Limited time offer. Ayan. Dito siya lalabas. Yan. Pwede ring emojis dyan. Eto guys, huwag kayong malilito dito. Dito sa mga to. Kasi ano to, AI generated. Okay? AI generated siya. Pag click nyo siya, pwede nyo ring so iti-test ni Facebook yung different captions na to. Pero mas gusto natin of course nasusunod yung copywriting natin. So hindi natin ginagamit yan. Even dito sa headline. And then the description, pwede rin naman kayo maglagay ng description. Free clothing. Ayan. Dito lalabas yan usually. Ayan siya. Dito. May mga time na lalabas dito yan. Pero hindi ko ginagamit to madalas. So, call to action, of course, send message ang gusto nating objective or messaging campaign. Send message. Pwede rin namang apply now. Yan. Different. Depende sa ibinebenta ninyo or sa service na ino-offer ninyo. Yan. Yan. And then, dito sa messaging templates, dito pwede nyo i-edit yung mga automated responses ninyo. Yan siya. Well, sa mga susunod na araw, ituturo din natin yan kung paano mag-create ng automations sa loob ng business suite. Okay. Pero dito manually, sa ads lang to lalabas. Ayan. Ayan siya. Diyan nyo siya may edit. Okay. Then,
Ang ituturo ko pala guys yung automation ng mga basic automations lang sa Meta Business Suite, kasi meron tayong ginagamit na ibang mga third party apps like ManyChat, mga gano'n. Hindi ko na kayang ituro yon kasi medyo advanced na yun. Kahit ako di ako masyadong marunong sa ManyChat kasi mas gusto ko tunay na tao yung nagsasagot 'pag may VA ako, pagka may mga binebenta ako kasi mas gusto ng clients or even customers yung authentic yung kausap nila para mase-secure natin yung sales process. So yun. Tracking, different day, ituturo ko yan yung mga URL parameters natin, mga website events or even the pixels. Pero ito basic messaging lang yung ginawa natin na example. So yan. Um, 'Pag nag-stop ulit guys, send ulit ako ng isang link and then jump tayo sa next na topic which is yung different methods ng targeting methods na ginagawa ko. Ituturo ko sa inyo yun for today. Okay? Quick rundown lang. Campaign, ad set, and then ads. Okay? Okay guys. Clear? Nasusundan naman? Type 2. Gets naman po. Okay, type 2. If nasusundan naman lahat. Don't worry guys, recorded naman to. So i-upload ko rin right after nitong session natin. I-upload ko agad sa community. Yan. Okay? Okay, next link tayo guys. Share ko ulit sa Messenger yung next link natin para dire-diretso tayo. Okay guys. Sige po. Bye.